ang lahat na relihiyon o pananampalataya. Kapag kausap nyo yung ibang mga protestante ay relasyon sa Diyos. Bahagi rin o yun. Minsan yung iba ay lang sabing religion. Ang tinatawag ay relasyon sa Diyos. Isa rin o yun. Pag sinabi natin religion, yun ay yung pakipag-ugnayan sa Diyos. So, bahagi yung na lahat ng uri ng pananampalataya ay nagnanais na tumugon sa isang pangunahing katotohanan. Katotohanan na alin, bakit mayroong paghihirap sa pagkilos natin sa daigdig na ito. At katulad din po ng ipinamalik ko kahapon, ay halos kalintulad doon ng tema na ibinibigay natin ngayon kasi pinagdiriwang natin ngayon si San Lorenzo, diakono at martir na nagandog ng kanyang sarili, nagandog ng kanyang buhay para sa pananampalataya. So bahagi yun na nakita natin. Ngayon din, may mga kapatid tayo na nais na ipagdiwang din ang kabistahan ni Santa Filomena na nagandog ng sarili. Kaya bahagi yun ng ating pagtugon na itong kahirapan sa maraming mukha ay ang tugon ng ating pananalig ay mayroong liberating factor. It is suffering that liberates. Paano? Pakikisa natin sa paghihirap ni Jesus. A liberating sacrifice na ninais ng Diyos na siyang matundaan upang magbigay sa atin ng kahalagahan at ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan mula sa kasalanan. At yun alin, hindi yung ating paghihirap, ngunit pakikisa natin sa paghihirap na Jesus. So, hindi lang ito pag-aandog ng aming paghihirap na walang Kristo. Hindi yun magbibigay ng kaligtasan. Maaari siguro sa mundong ginagalawan natin, pero bahagi yun na makita natin na itong paghihirap natin ay alin. Pakikisa sa paghihirap ni Jesus na siyang nagdulot ng kaligtasan ng sanlibutan. Kasi it is only through the suffering of Christ. At tayo ay nakikibahagi lamang ng paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Yung suffering that liberates is not only our suffering. Mostly suffering ng Jesus. Tayo ay nakikisa lamang sa paghirap at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi ba may sabihin natin na ako ay naghirap
para sa ikabubuti ng iyong pamilya, pwede yun. Pero bahagi yun kapag pinag-usapan natin yung spiritual perspective na magdudulot sa atin ng tunay na pagpapalaya. Hindi lamang sa kahirapan ng daigdig na ito, ngunit sa tanikala ng kasalanan at ng kasamaan ay nagkakaroon lamang ng liwanag kasi ito ay isinasama natin sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat makonect natin doon kasi pakakalain natin. Paghihirap lang natin. Kung minsan ini-exagwera natin si Jesus, hindi yung pwede. Always in connection with the suffering of Christ. Walang kwenta yung ating paghihirap kung wala sa Jesus. Sa higit ng pagkaunawa ng nagpapalaya na paghihirap na nakikita natin sa daigdig na ito. Pakikiisa natin kay Jesus. Kaya siguro hindi ba sabi nga ng iba, ang dami ko ng hirap. Pero nasa alang Diyos. Kasi maraming taong naghirap eh. Kasi kahit ngayon wala kang pananampalataya, ikaw yung maghihirap. Kasi bahagi yun na kung tawagin natin ay ng pagkilos natin sa daigdig na ito. Pagkakataon na kung saan ay pwedeng sabihin natin na ikaw ay lumago sapagkat pinaghirapan mo yan. Pero kulang. Kinakailangan niya rin nakaakla yan sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kinakailangan maging maliwanag sa atin na yung ating paghahandog ng lahat ng ating pagkilos, ng lahat ng ating sakripisyo, ng lahat ng ating pag-iisip at mithiin sa buhay na handa tulad ng pinahayag mo sa Ebanghelyo ng paghahandog ng sarili ay kinakailangan pakikiisa natin sa paghahandog ng Jesus ng kanyang sarili. Kaya mahalaga po na makita natin kasi may mga tao na nandun yung paghihirap. Kaya lang, may kulang. At ano yung kulang? Yung pinakamahalaga pa yung kulang. Si Jesus. Kaya bahagi yun na kung saan ay dinudulog natin sa harapan ng pumikapan. Ang huli na iligid sa lahat sa pamagitan ng isang pagkilos natin bilang mga mananampalatayang Kristiyanong Katoliko. At saan natin hindi dito makikita ay yung patuloy natin pagtugon. Sabi na natin, pakikisa natin saan? Sa sakripisyo ng misa. Paghahandog natin ng ating sarili sa bahagi na kung saan ay nais natin ialay. Sabi nga natin, iambag sa pakikisa natin sa paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo. Doon lamang natin hindi na makikita yung kahulugan ng ating paghihirap na kung tusin niya rin yung
Sabi nga ho natin kahapon na yun, paglimon sa sarili. Kasi pwede kang maghirap eh. Pwede kang mag-handog ng iyong sakripisyo pero hindi mo nililimot ang sarili mo. Bakit? Kakatuon ka sa sarili mo eh. Sa paanyaya na ipinahayag na Jesus, hindi ka nakatuon sa sarili mo. Kanino ka nakatuon? Kay Jesus. Kaya anything na tungkol sa mga bagay na makasarili, kaya mo isang tabi. Kasi bakit? Nakikiisa ka sa paghihirap ni Kristo. Kaya saan ka man dalhin ni Jesus, kung saan ka man nais na isugo at kahit anong pamamaraan ng pagkilos, ay pwede kang sumunod. Yan ang tawag natin ni Alin. Ikaw ay sinusugo. Hindi yung Father, ako ay doon lang ako doon sa gusto ko. Maglilingkod ako kailan ko gusto. Sinusugo mo ang sarili mo. Hindi ka sugo ni Kristo. Kasi bahagi o yun, hindi ka pa marunong lumimod sa iyong sarili. Kaya mahalaga yung ibig sabihin ng the one who sent, yung sinugo, apostoles, apostle. Bahagi yun kung saan ay makita ko natin. Saan ka man isugo, kailan man, anytime, anywhere, anyhow. Kaya, adalin yung makita ko natin, ihanda mo ang iyong sarili. Kasi bakit? Nakikita ka lang eh. Sa paghihirap at paghahandog ng sarili ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya, bahagi yun sa ating unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto, ikalawang sulat. Ano pong sinabi rito ni San Pablo? Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong kailangan, upang may magamit kayo sa pagkawagawa, gaya ng mga sinasabi ng kasulatan. So, yun ay bahagi ng pagkilos, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya magagampanan yung nabanggit na tungkulin ang magagawa ng Diyos. Kaya yun naman makita natin, hindi ho tayo kumikilos. Ang Diyos ang kumikilos. Kaya napangalagay na rin, is your suffering participating in the suffering of Christ. Hindi lang paghihirap mo. Ngunit yung yung pakikiisa ng paghihirap mo sa paghihirap ni Kristo. Kaya doon naman makita natin kasi hindi yung pinagagawa ng Diyos. Ito yung paghahandog mo ng iyong sarili. Ito yung bahagi na kung saan ay sabi nga natin mahulog sa lupa ang putil ng trigo at mamatay. Doon lamang natin kayang ilagay yung ating sarili na kaya nating mahulog sa lupa para mamatay. Para saan? Para kay Kristo. Kaya yung buhay na ipinagkaloob ni San Lorenzo at ni Santa Filomena ay maliwanag na pakikiisa
sa buhay at misyon ng ating Panginoong Hesus.